20 taong gulang si Ariela Miranda, ang nag-iisang anak ng angkan ng Miranda, mga tagapag-ingat ng malawak na maisan, sakahan, at lumang asukarerang matagal nang bumubuhay sa kanilang bayan sa Mindoro. Pero kahit ganito kalaki ang pangalan ng pamilya nila, hindi siya lumaking palamuti o prinsesa ng hasyenda. Sa totoo lang, mas kilala siya sa simpleng damit, rubber shoes, at buhok na laging nakapusod dahil ayaw niyang istorbohin habang naglilibot sa mga taniman. Maaga pa lang, gising na si Ariela. Bukang liwayway pa lang, naglalakad na siya sa pagitan ng matatangkad na tangkay ng mais, hinahawi ang dahong maihamog. Bawat hakbang niya, ramdam niya ang lambot ng lupa, lupang minahal niya mula pagkabata. Para sa iba, simpleng taniman lang ito. Pero para sa angkan ng Miranda, ito ang puso ng kanilang buhay, at may kakaibang tamis ang bawat butil ng tubo na tumutubo rito. Tamis na hindi lang galing sa araw at lupa, kundi sa lumang kapangyarihang pinaniniwalaang nananalaytay sa angkan nila. Ma'am Ella, maaga ka na naman, bati ng isa sa mga manggagawang nag-aayos ng sako ng mais. Hindi niya na ako kailangang tawaging ma'am, natatawang sagot niya. Ella na lang. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan. Asawa mo na lang ang tatawagin naming sir. Biro ng kuya. Napangisi si Ariela. Wala pang ganun, no, lagi kayong ganyan. Sa gitna ng tawanan, nagpatuloy siya sa pag-ikot, sinisilip ang bawat bahagi ng lupa na parang kabisado niya ang bawat pulgada. Dito siya lumaki, sa amoy ng tuyong lupa, sa pagaspas ng dahon ng tubo, sa tunog ng makinang matagal nang hindi umaandar sa kanilang lumang asukarera. Madalas, sinasabihan siyang sayang ang pagiging hasyendera niya dahil hindi siya mahilig mag-ayos, hindi mahilig magsuot ng branded, at hindi marunong magpakasosyal. Pero para kay Ariela, sapat na ang mundong ito. Hindi niya gustong iwan ang Mindoro. Hindi niya gustong humiwalay sa lupa na para sa kanya ay parang buhay. Pero dumating na ang araw na pilit niyang iniiwasan. Pagbalik niya sa bahay na yari sa lumang kahoy at puting kapis windows, nadatnan niyang naghihintay ang ina niya sa verandang may nakahandang tsaa. May ilan ng papeles na nakapatong sa mesa, hindi na niya kailangang hulaan kung tungkol saan. Ramdam niya agad ang bigat ng hangin. Umupo ka, anak, mahinahong sabi ng ina. Napaubo si Ariela, kinukutkot pa ang putik sa kuko niya dahil galing siya sa bukid. Ma, wag mong sabihin. Anak, hindi ka pwedeng habang buhay dito lang. Sayang ang talino mo. At kailangan mo ring matutunan ang modernong pag-manage ng lupa at agrikultura. Hindi na tulad noon. Iba ang panahon ngayon. Pinisil ng ina ang kamay niya, mainit, mahigpit, may halong takot at pag-asa. Ipinatransfer ko na ang pag-aaral mo sa Maynila, tuloy nito. Sa darating na pasukan, doon ka na magkokolehiyo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Totoo na. Hindi na ito simpleng usapan lang. Hindi na ito plano na baka maantala pa. Ito na ang desisyon ng pamilya. Napatingin siya sa malawak na lupang kita mula sa veranda, kumikinang ang mga taniman sa ilalim ng araw, parang humihinga ang lupa sa hangin. Dito siya nabuo. Dito siya naging siya. Ayoko umalis, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ng ina. Pero kailangan. Matapos ang usapan, naglakad si Ariela papunta sa lumang asukarera. Doon siya madalas tumambay kapag hindi niya alam ang gagawin. Ang lugar na iyon ay parang museo ng kanilang angkan, may bakas ng tagumpay at hirap, ng pagtataguyod at pagbagsak. Nandoon pa rin ang malalaking gulong ng makina, kinakalawang na pero matatag. May tamis pa rin kumakapit sa hangin, parang alaalang ayaw maglaho. Umupo siya sa isang kahoy na kahon at ipinikit ang mga mata. Minsan, nararamdaman niya na parang sumasabay ang tibok ng lupa sa tibok ng puso niya. Bata pa lang siya, ramdam na niya iyon, ang kakaibang init sa talampakan niya tuwing nakatapak siya sa lupa, ang marahang pag-uga ng hangin kapag nalulungkot siya, at ang pagbilis ng paglago ng mga halaman kapag masaya siya. Hindi niya alam kung talagang totoo ang sinasabi ng matatanda, na ang angkan nila ay maitamis ng lupa, isang uri ng basbas na dumaragdag sa sigla ng kanilang taniman. Hindi rin niya alam kung pamahiin lang iyon o maihalong mahika. Pero may mga sandali talagang parang buhay ang lupa. Tulad ngayon. Habang nag-iisip siya, biglang may marahang pag-ikot ng hangin sa paligid niya, hindi malakas, pero sapat para gumalaw ang mga tuyong dahon. Parang may humihipo. Parang may nagpapaalala.
Hindi pa oras para matakot o magduda. Hindi pa oras para magpaalam. Pagbalik ko, bulong niya, kahit wala namang taong nakikinig. Babalik ako. Hindi ko iiwan ang lupa natin. Hindi ko kayo iiwan. Marahang humupa ang hangin na para bang sumang-ayon. Pagsapit ng hapon, bumalik siya sa bahay. Tahimik ang hapagkainan, parang may nakabitin na tanong na hindi pa sinasagot. Pero bago pa man magsalita ang ina niya, siya na ang nauna. Sige, ma, sabi niya. Pupunta ako sa Maynila. Pero hindi para tumakas dito. Pupunta ako para mas matutunan ko kung paano ko maipagtatanggol ang lupain natin. Ngumiti ang ina, may konting luha sa gilid ng mata. Iyon ang anak kong si Ariela. Sa gabing iyon, humiga siya nang nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto. Ramdam niya ang halong kaba at saya. Hindi niya alam ang naghihintay sa Maynila, ingay, bilis, at mga taong hindi tulad ng kababayan niya. Pero may isang bagay siyang tiyak, hindi siya pupunta doon bilang sosyal o mayaman. Pupunta siya bilang Ariela, anak ng lupa, anak ng tubo, at tagapag-ingat ng tamis na minana nila. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka ito ang simula ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bagay na kasing lawak at kasing lalim ng lupaing minahal niya. Hindi madali para kay Ariela ang paghahanda para sa biyahe papuntang Maynila. Ilang araw bago ang alis niya, paikot-ikot siya sa loob ng kwarto niya, tinitingnan kung ano lang ang dapat dalhin. Hindi siya mahilig sa maraming gamit, kaya ang laman ng maleta niya ay puro simpleng damit, ilang notebooks, at isang lumang pendant na mana pa sa lola niya. Sabi ng lola niya noon, proteksyon daw iyon sa mga lugar na hindi pamilyar, pero para kay Ariela, isa lang itong paalala na may tahanan siyang babalikan. Anak, handa ka na ba talaga? Tanong ng ina niya habang inaayos ang kwelyo ng simpleng polo na suot niya. Huminga siya ng malalim. Kailangan mapara sa lupa natin. Niyakap siya ng ina bago siya sumakay sa van na magsasakay sa kanya patungo sa pier. Sa buong biyahe, hindi niya maiwasang silipin ang mga taniman ng mais na unti-unting nawawala sa paningin. Parang may humihila sa dibdib niya, pero hindi niya pinahintulutang umatras ang sarili. Ito ang kailangan niya, ang matuto, ang lumawak ang mundo, at ang mas maintindihan ang lupang minahal niya mula pagkabata. Pagdating niya sa Maynila, agad siyang sinalubong ng ingay na parang hindi nauubos. Busina ng jeep, sigawan ng mga nagmamadaling tumawid, at sabay-sabay na humahampas na init ng kalsada. Pakiramdam niya, nilamon siya ng lungsod bago pa siya makababa ng maayos sa terminal. Ang gulo. Bulong niya habang hawak-hawak ang maliit na backpack. Dala lang niya ay 2 maleta. Walang bodyguard, walang kotse mula sa kanilang pamilya, at walang anunsyo na anak siya ng hasyendera. Gusto niyang magsimula ng simple. Gusto niyang matutunang mabuhay ng hindi kinikilala dahil sa apelyido. Sumakay siya ng taxi, pero kahit doon, halata ang pagiging probinsyana niya. Tiningnan lang siya ng driver mula taas hanggang baba, simple shirt, faded jeans, rubber shoes. Estudyante ka, iha? Tanong nito. Opo, sagot niya. Papunta po sa dorm malapit sa universidad. Nang makarating siya sa campus, halos maluha siya sa laki nito. Makinis ang mga daanan, ang mga estudyante naka-headset, may dalang laptop, iba-iba ang forma. May mga nakaklase na outfits, magagara ang bags, mamahalin ang sapatos. Si Ariela, mukha lang siyang paakyat ng bundok. Hindi niya naman iyon ikinahiya. Pero halata ang tingin sa kanya ng iba, mabilis, mapanuri, minsan may pag-aalinlangan. Sa pila para sa enrollment, may 2 babaeng nasa harapan niya na napahinto at napatingin sa kanya. Do you think she's from the province? Bulong ng isa. Obviously. Look at her shoes, sagot ng kasama. Narinig iyon ni Ariela, pero imbes na mapikon, umiti siya. Hindi nila alam kung sino siya at ayaw niya ring ipaalam. Mas gusto niyang tratuhin siya bilang ordinaryong estudyante. Mas gusto niyang makisalamuha sa mundo nang hindi bitbit ang pangalan nila. Napatingin siya sa malaking gusali sa harapan. Dito niya gugugulin ang ilang taon ng buhay niya, mag-aaral para maging agrikultural na inhinyero, isang kursong hindi uso, pero mahalaga para sa kanya. Para sa lupa nila. Para sa Mindoro. Pagkatapos ng enrollment, nagtungo siya sa dorm. Hindi ito sosyal na dorm tulad ng tinitirhan ng karamihan sa mayayamang estudyante.
Mas simple, isang kwarto, may 2 kama, lumang kabinet at bentilador lang ang gamit. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya ang magiging roommate niya, isang payat na babae na nakaupo sa kama habang nagtatype sa laptop. Hi, bati ng babae. Ikaw si Ella, right? Ngumiti si Ariela. Oo. Ikaw si Faye? Yes. Nice to meet you. From where ka? Mindoro, sagot niya. Ay, ang ganda raw doon. Pero, ang layo, no? Tumawa lang siya. Medyo. Mabait si Faye. Walang pagmamataas. Kaya agad gumaan ang pakiramdam ni Ariela. Nagkwentuhan sila ng kaunti, pero hindi na siya masyadong nagdetalye tungkol sa pamilya niya. Hindi dahil nahiya siya, gusto lang niyang maging normal. Kinagabihan, habang nakahiga si Ariela sa kama niya, halos hindi siya dalawin ng antok. Hindi siya sanay sa tunog ng lungsod sa gabi, yung hindi lubusang humihinto. Sa probinsya, maririnig mo lang ang kuliglig, alon ng hangin at malalayot tahimik na huni ng hayop. Pero dito, busina, tawanan sa labas, takbo ng motor, ingay ng mga naglalakad. Nagising siya ng alas 5, parang otomatikong gumising kahit wala na siya sa Mindoro. Lumabas siya ng dorm para maghanap ng kape. Habang naglalakad, napansin niya ang isang grupo ng estudyante na nakatingin sa kanya. Hindi naman masama ang tingin, pero may halong pagtataka. Siguro scholar, rinig niyang sinabi ng isa. She looks. Simple, sabi naman ng isa pa. Napakunot noo siya pero nag-shrug na lang. Hindi niya kailangan i-correct ang tingin nila. Hindi mahalaga kung sino ang tingin nila sa kanya. Ang mahalaga, bakit siya nandito? Pagbalik niya sa campus para sa orientation, nakatayo siya sa gitna ng madaming estudyante. May professor na nagsasalita sa entablado tungkol sa mga bagong programa ng unibersidad, lalo na sa agrikultura at modernong teknolohiya. Doon siya mas lalo pang nagising. Ito ang dahilan kung bakit siya nandito. Ito ang unang hakbang papunta sa pagprotekta sa lupa nila, hindi sa pamamagitan lang ng tradisyon, kundi ng kaalaman. Habang nakikinig, bigla siyang nakaramdam ng mahinhin na pag-iinit sa palad niya, yung uri ng init na nararamdaman niya kapag nasa bukid siya. Hindi ito dapat mangyari dito sa syudad. Pero nang tingnan niya ang kamay niya, wala namang kakaiba. Huminga siya ng malalim. Mindoro, bulong niya sa sarili. Hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala. Sa unang araw niya sa Maynila, malinaw na sa kanya ang isang bagay, hindi siya nababagay dito, hindi pa. Pero nandito siya hindi para mag-blend in. Nandito siya para matuto, para mas maging matatag, at para sa araw na bumalik siya sa kanilang lupain. Mas kaya na niya itong pangalagaan. At hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang magkamaling tingnan siyang mahirap, probinsyana, o simpleng estudyanteng walang kwenta. Dahil balang araw, alam niyang siya ang magiging lakas ng lupaing minahal niya. Ito ang simula ng laban niya, isang laban na hindi lang para sa sarili, kundi para sa lupa, pamilya, at ang kanyang nagmula sa tamis ng tubo. Si Luis Montemayor ay kabilang sa pinakamayamang pamilya sa Maynila, isang apelyidong mabigat dalhin, parang titulo ng isang lumang imperyong hindi pwedeng isuko. Sa mga business magazine, kilala ang kanilang pamilya bilang may-ari ng Montemayor Group, isang conglomerate na may hawak sa real estate, agribusiness, energy, at kung ano-ano pang industriya. Pero para kay Luis, hindi iyon sapat para masabi mong maswerte siya. Sa katunayan, pakiramdam niya, iyon ang pinakamabigat na pamatok sa balikat niya. Graduating student si Luis sa parehong universidad kung saan nag-transfer si Ariela. Cum laude candidate, student leader, at isa sa pinakapopular na lalaki sa campus. Kapag naglalakad siya sa hallway, napapalingon ang mga estudyante, hindi lang dahil sa itsura niyang laging mukhang photoshoot ready, kundi dahil may kung anong aura sa kanya na hindi niya mismo alam kung saan nanggagaling. Sa unang tingin, parang perfect ang lahat sa buhay niya. Pero hindi alam ng karamihan na may sarili siyang tahimik na labanan. Umaga pa lang, gising na si Luis, nakaupo sa balcony ng kondominium nila sa mataas na gusali. Bitbit niya ang tasa ng kape habang pinagmamasdan ang pagdagsa ng mga sasakyan sa ibaba. Sa taas ng tirahan nila, halos hindi niya marinig ang ingay ng mundo, pero ramdam niya ang bigat ng expectation na araw-araw humahabol sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang 3 planner sa mesa,
Puro schedule, meetings, seminars, responsibilities na hindi pa man siya nakakagraduate ay nakaplot na. Pakiramdam niya, unti-unti siyang idinidiin sa moldeng ginawa ng pamilya niya. Luis. Boses iyon ng ama niya, kalmado pero mabigat. Yes, Dad. After graduation, sasama ka sa board meeting ng Agribusiness Division. I want you to start observing. Umangat ang kilay ni Luis. Dad, I'm still finishing my thesis. Luis. Tumingin ang ama sa kanya na parang hindi pwedeng tutulan. Montemayor ka. Hindi ka dapat naghihintay. You should be leading. Sanay na siyang ganito. Sanay na siyang hindi pwedeng tumanggi. Pero may maliit na parte ng puso niya na nagrereklamo kahit hindi niya sinasabi ng malakas. Pagdating niya sa campus, nakasuot siya ng clean white polo at itim na slacks, simple para sa kanya, pero mukhang executive look sa ibang estudyante. Hindi talaga siya nagsusuot ng flashy brands, ayaw niya ng atensyong hindi kailangan. Okay na siyang tingnan bilang rich but humble guy. Sanay na rin siya sa mga bulong ng mga estudyante. Ang gwapo talaga ni Luis. Top student pa, sana all. Has too perfect. Nakaka-intimidate. Hindi niya na pinapansin iyon. Mas natutuon ang isip niya sa thesis niya tungkol sa sustainable land restoration, isang topic na kahit siya mismo ay nagtataka kung bakit niya pinili. Hindi naman siya lumaki sa lupa. Hindi naman siya lumaki sa bukid. Pero may kung anong humahatak sa kanya sa mga bagay na may kinalaman sa lupa, tanim, at lumang sistema ng agrikultura. Minsan, habang nagre-research siya, nahuhuli niyang pumipintig ang palad niya na parang nakakatunog ng init ng lupa. At may mga oras na kapag nasa garden area ng universidad siya, parang humihina o lumalakas ang hangin depende sa tibok ng dibdib niya. Hindi niya iyon maintindihan. At ayaw rin niyang isipin masyado. Habang naglalakad siya papasok ng main building, may humabol sa kanyang professor. Luis, about your thesis proposal, excellent work. You have a strong sense for land behavior and ecological balance. Where'd you learn that? Napakamot siya. I honestly don't know, sir. I just feel it. Parang instinct. Oh. Some people have a natural connection with the land. Keep exploring that. Natural connection. Hindi niya masabi sa professor na mula pagkabata, may mga weird na moments siyang hindi niya maipaliwanag. Tulad ng minsang nagalit siya at nakita niyang tumigil sa paggalaw ang hangin. O minsang nalungkot siya at natuyo ang isang paso sa loob ng bahay nila. O minsang may halaman na hindi naman niya diniligan pero parang sumigla pagkaraan ng isang araw. Hindi niya alam kung totoo ang mga iyon o bunga lang ng imahinasyon, pero paulit-ulit itong nangyayari. Habang naglalakad, napatigil siya nang mapansin niyang maraming estudyante ang nakatingin sa may bagong dating na transferee sa campus. Isa itong babaeng nakasimpleng shirt at maong, halata ang pagiging probinsyana sa kumpas ng kilos at paraan ng pagdala ng sarili. Simple pero kapansin-pansin ang aura. Ay siya yung taga Mindoro, rinig niyang sabi ng isang freshman. Parang hindi sanay dito, bulong ng iba. Napatingin si Luis, hindi dahil curious siya sa chismis, kundi dahil parang may marahang humaplos sa paligid niya, isang banayad na bugso ng hangin, kakaiba, hindi tulad ng natural na airflow sa hallway. At nang makita niya ang babae, bahagyang nagbago ang paligid, para bang humina ang ingay at parang umayon ang hangin sa presensya nito. Hindi niya maipaliwanag pero parang may koneksyon. Hindi niya alam na si Ariela iyon. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Bumalik siya sa lakad niya at pumasok sa silid-aralan kung saan naghihintay ang grupo niya para sa thesis consultation. Pag-upo niya, naramdaman niya ulit ang mainit na pintig sa palad niya. Parang may nagbubukas na pinto sa loob niya at hindi niya alam kung bakit ngayon lang. Nang matapos ang consultation, sabay-sabay nagsilabasan ang mga estudyante. Napahinto si Luis sa garden area, nakatingin sa maliliit na halaman sa gilid. Bakit parang? Mas buhay kayo ngayon? Bulong niya kahit alam niyang walang makakarinig. At doon niya naramdaman ang malamig na hangin, hindi malakas pero may direksyon. Tumama iyon sa kanya ng eksakto, para bang may dinala, may binulong. Napakurap siya. Sinubukan niyang ipagpag ang pakiramdam. Maybe he was just tired. Maybe it was just stress.
May siya lang ang nag-iisip. Pero sa kaibuturan ng puso niya, unti-unting gumising ang isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan. Sa araw na iyon, hindi niya alam na ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya, kung bakit parang konektado siya sa lupa, ay magkakaroon ng sagot. At hindi niya alam na ang sagot ay unang tatawid sa buhay niya sa pamamagitan ng isang babaeng taga Mindoro. Punong-puno ng estudyante ang auditorium para sa orientation. Maingay, magulo, halo-halo ang usapan, tawanan at reklamo. Si Ariela, nakaupo sa pinakadulo, halos hindi mapakali. Hindi sanay ang katawan niya sa aircon na sobrang lamig at sa tunog ng speakers na parang lagi siyang nagugulat. Sanay siya sa bukas na hangin, hindi sa saradong kwarto na may maliwanag na ilaw at daan-daang taong nagkukumpulan. Humigpit ang hawak niya sa lapis na pinaglalaruan niya. Tumatalon ang dibdib niya sa kaba. Relax, Ella, bulong niya sa sarili, pero mas lalo lang sumisikip ang pakiramdam niya. Habang nagsisimula ng magsalita ang Head of Student Affairs sa stage, nagbukas ng slideshow sa malaking screen. Doon biglang tumahimik ang karamihan pero hindi si Ariela. Hindi dahil hindi siya interesado, kundi dahil pakiramdam niya parang umiinit ang paligid niya sa ginagawa niyang hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung bakit, pero kapag kinakabahan siya, parang may kumikirot sa palad niya, init na hindi galing sa katawan. Parang galing sa lupa, dumadaloy pataas sa kanya. At ngayon, naroon ulit. Pinilit niyang ibaling ang atensyon sa speaker. Our university takes pride in producing students who... Pero bago matapos ang pangungusap, may marahang sigwang liwanag na dumaan sa tabi ni Ariela. Mabilis. Maliik. Parang alitap-tap na ginto. Napatalon siya. Ay! Tumama ang balikat niya sa upuan sa harapan at sa sobrang gulat, nalaglag ang lapis niya. Yumuko siya para pulutin iyon, pero habang pinipigilan ang kaba, mas lalong lumakas ang init sa palad niya. Parang may gustong kumawala. No, wag ngayon. Bulong niya, pero huli na. Isang maliliit na piraso ng liwanag ang tumalsik mula sa kamay niya. Hindi malaki, hindi halata sa karamihan, pero sapat para biglang umikot ang hangin sa direksyon niya. Ilang piraso ng papel sa paligid ang marahang gumalaw kahit walang ventilation na malapit. At doon, sa gitna ng karamihang hindi naman nakatingin sa kanya, may isang tao na nakapansin. Si Luis Montemayor, nakasalukuyang papasok pa lang sa auditorium, hawak ang folder ng thesis documents niya. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang nakita ang kakaibang kislap na parang umalon sa hangin, hindi ilaw mula sa projector, hindi galing sa stage. Iba ang kulay at galaw. Parang nabubuhay. At ang pinagmumulan? Isang babaeng nakayuko, hawak ang lapis na parang pilit pinipigil ang sarili. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kumislot na koneksyon sa dibdib niya. Parang may humila sa kanya papalapit. Umupo siya sa malapit, hindi siya humihinto sa paglingon-lingon para malaman kung siya lang ba ang nakakita. Mukhang siya nga lang. Nang tumaas ng ulo si Ariela, agad silang nagtagpo ng mata. At sa isang iglap, huminto ang ingay sa paligid ni Luis. Ang dami ng tao, ang lakas ng tunog ng mic, ang kaliwat ka ng bulungan, lahat iyon parang nag-fade sa background. May kung anong umaaligid sa aura ng babae. Hindi ito kagandahang maporma o sosyal, ibang klase. Parang may dalang alon mula sa lupa, mainit, buhay at may bahid ng lihim. Nag-iwas tingin agad si Ariela, halatang nahiya dahil baka may nakakakita sa ginawa niya kahit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Pinisil niya ang kamay niya ng mahigpit, sana mawala ang kakaibang init. Sa stage, nagpatuloy ang orientation. Pero hindi nakinig si Luis. Hindi siya interesado, sana siya sa mga event na ganito, but this time, may mas mahalaga. Napatingin ulit siya sa direksyon ni Ariela. Tahimik lang ito, nakatingin sa ground. Pero pansin niya, may konting pag-alog ng dahon ng isang maliit na ornamental plant malapit sa upuan nito. Sa loob ng air-conditioned, saradong auditorium. Napahigpit ang hawak niya sa folder. That's not normal. Definitely not normal. Nang matapos ang orientation, mabilis na nagtayuan ang mga estudyante para lumabas. Sa gitna ng mga tumatayo at nag-uunahan sa exit, nagmamadaling umalis si Ariela, tila gusto niyang makawala agad sa sikip ng kwarto. Pero bago pa niya makalampas ang huling hanay ng upuan, may humarang na lalaki sa daan niya,
Hindi bastos, hindi rude, pero may presensyang hindi mo basta-basta pwedeng iwasan. Excuse me. Napalingon si Ariela. Si Luis. Ah. Yes? Sagot niya, kinakabahan ulit sa dami ng tao. May kailangan po ba kayo? Napatingin si Luis sa kamay nito, mahinhing nakapilipit ang mga daliri, parang takot bumitaw. Ngumiti siya, pero hindi formal, hindi yung typical niya na corporate smile. Ngayon, parang mas totoo. I saw something, sabi ni Luis, mahinahon. Kanina. During the orientation. Napalunok si Ariela. Wala naman po yata akong ginawa. No, mabilis pero banayad na sagot ni Luis. I'm not saying it's bad. I'm just asking. Nagtagal ang tingin niya kay Ariela, sinusubukang basahin ang bawat kilos ng dalaga, bawat paggalaw ng mata, bawat malalim na hinga. May kirot sa dibdib niya, isang pakiramdam na matagal na niyang nararamdaman pero hindi niya maintindihan. At ngayong nakita niya ang liwanag kanina. Parang mas lumakas. Are you okay? Tanong niya. Hindi niya tinanong ano yon. Hindi niya tinanong anong ginawa mo. Dahil pakiramdam niya, kung tatanungin niya ng direkta, masasaktan niya ang taong hindi niya pakilala pero parang matagal na niyang hinahanap. Naglakad si Ariela palayo ng kaunti pero huminto. Hindi niya alam kung bakit siya tumigil. Hindi niya alam kung bakit parang may hangin na pumipigil sa likod niya para bumalik at sumagot. Okay lang ako, sabi niya. Pasensya na kung may nakita kayo. Hindi ko naman alam kung ano yon. Nagkatitigan sila saglit. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parehong kumalma ang dibdib nilang dalawa. Parang may bigla ang pulso sa lupa. Isang pulso na pareho nilang naramdaman. At hindi iyon imahinasyon. Mabagal na umiti si Luis. Good. Maybe. I'll see you around the campus. Naglakad si Ariela palabas ng auditorium, hawak-hawak ang dibdib na parang may kumikirot na hindi niya maipaliwanag. Habang nakatingin si Luis sa papalabas na pintuan, alam niyang hindi iyon magiging huling beses na makikita niya ang dalagang iyon. Hindi pwede. Hindi sa kung anong kakaibang koneksyong gumising sa loob niya. At hindi sa liwanag na nagmula sa palad ng babaeng taga Mindoro. Unti-unti silang nagiging magkakilala dahil sa isang major project sa kursong Agritech, isang requirement na kailangan nilang ipasa bago mag-finals. Nang i-announce ng professor ang mga grupo, hindi inaasahan ni Ariela na babanggitin ang pangalan niya kasunod ang apelyidong Montemayor. Napatingin siya kaagad kay Luis na nakaupo sa likod, relaxed, naka-white polo na mukhang pang-corporate kaysa pang-eskwela. Ngumiti lang ito, yung tipong hindi mo alam kung friendly o may alam siyang hindi mo alam. Para kay Ariela, medyo nakakailang. Hindi pa rin siya sanay sa dynamics ng Maynila, lalo na sa mga estudyanteng may dalang reputasyon. Pero wala siyang choice. Kailangan nilang mag-work together. Pagkatapos ng klase, si Luis ang unang lumapit. So sustainable farming project. Mukhang ikaw ang mas may alam dito, sabi niyang nakangiti, hawak ang folder na walang kalatkat. Hindi mayabang ang tono niya, pero halatang sanay siyang i-elevate ang ibang tao. Hindi dahil mababa sila, kundi dahil mataas ang tingin niya sa kakayahan ng iba. Nako, hindi naman, sagot ni Ariela, medyo nailang. Pero sige, kaya natin to. Napansin ni Luis na may accent pa ng probinsya si Ariela, pero hindi niya pinansin. Hindi katulad ng ibang students na marunong manghusga, sa kanya, refreshing iyon. Hindi pilit. Hindi plastic. Madali nilang naset ang schedule para mag-research sa library. Pero dahil bago lang si Ariela sa campus at hindi memorize ang mga building, sinamahan siya ni Luis. Napansin niya kung paano ito mahinahon magsalita, kung paano magbiro ng hindi nakakainsulto. Hindi obvious, pero mabait talaga. At marunong mag-adjust. Hindi niya ginawang uncomfortable si Ariela, kahit halatang hindi ito sanay sa crowded hallways at mabilis na lakad ng mga estudyante. Relax lang, sabi ni Luis habang naglalakad sila. Dito sa main building, normal yung parang palaging nagmamadali lahat. Parang may hinahabol na deadline kahit wala naman. Napatawa si Ariela kahit pagod. Sa amin kasi, ang pinakamabilis na lakad kapag may habulan ng manok. Tumawa rin si Luis, totoong tawa. Hindi polite laugh, hindi fake.
At doon unang nag-relax si Ariela ng kaunti. Sa mga susunod na araw, mas tumibay ang dynamic nila. Si Ariela, laging may dalang notes tungkol sa soil quality at crop rotation. Si Luis naman, may connection sa mga industrial farms at mga bagong agri-tech model. Magkaiba ang background, pero nagko-complement. Kapag hindi maintindihan ni Ariela ang mga social dynamics sa campus, tahimik na dinidirekta siya ni Luis. Diyan tayo upo, mas tahimik. Huwag mo na pansinin yan, maingay lang talaga yung block na yan. Huwag ka mag-alala, ako bahala sa presentation, ikaw na sa data. Unti-unti, nagiging comfortable si Ariela. Hindi dahil ginagamit niya si Luis bilang guide, kundi dahil may taong hindi niya kailanman in-expect na tutulong sa kanya sa lungsod na sobrang iba sa nayon. At habang mas nakikilala siya ni Luis, mas lumalalim ang interes nito. Hindi dahil sa kakaibang liwanag na nakita niya noong orientation, kahit hanggang ngayon, hindi pa rin iyon nawawala sa isip niya, kundi dahil sa kung sino talaga si Ariela. Simple yung ganda niya, iyong hindi kailangang pagandahin. Lalo na kapag inaayos niya ang buhok niya habang nagbabasa ng reports. O kapag nakafocus siya sa data parang walang ibang mundo. At higit sa lahat, yung passion niya sa lupa. Hindi lang dahil mana nila. Hindi lang dahil nakasanayan. Kundi dahil mahal niya. Nakikita iyon ni Luis sa bawat salita, bawat kwento, bawat plano niya para sa future ng kanilang sakahan sa Mindoro. At doon nagsimulang magtanim ng bagong curiosity si Luis. Sino ba talaga si Ariela Miranda? At bakit parang may connection siya sa isang uri ng buhay at enerhiya na hindi ma-explain ng kahit anong libro? Unti-unti naglalapit sila. Hindi dahil pinilit, kundi dahil natural silang nagtagpo sa pagitan ng syudad at lupa, sa pagitan ng dalawang mundo na hindi nila alam ay matagal nang nakatali sa isa't isa. Si Rowena Villaflor ang tipo ng babaeng hindi mo kayang i-ignore kahit gusto mo. Socialite, laging naka-designer, at anak ng isa sa pinakamalaking business partners ng Montemayor Group. Kahit sa campus, may sariling orbit ang presensya niya, parang lahat ng tao ay kusang umiikot sa paligid niya. Sanay siya sa atensyon, sanay sa admiration, sanay sa pagtrato na parang royalty. At matagal na niyang gusto si Luis Montemayor. Hindi nga lang halata kay Luis, o baka hindi niya pinapansin. Pero kay Rowena, obvious na obvious. They were meant to be. Pareho silang mayaman. Pareho silang galing sa prominent families. Pareho silang may world na naiintindihan lang ng kapwa elite. Which is why mas lalo siyang nainis nang mapansin niya ang may babaeng umaagaw sa atensyon ni Luis. Isang babaeng hindi niya kilala, hindi naka-designer, hindi sosyal, hindi gumigimik sa mga kilala niyang events. At ang pangalan nito, Ariela Miranda. Isang araw sa campus cafe, habang maihawak na matcha latte na mas mahal pa sa isang araw na pagkain ng average student, napansin ni Rowena ang simpleng ayos ni Ariela, plain na shirt, faded jeans, ponytail, at mukha na parang wala talagang pake tungkol sa social rules ng Maynila. Who is that girl? Tanong niya sa kaibigang si Messi, nakakunot noo habang pinapanood si Ariela na nakikipag-usap kay Luis sa labas. Transfer student daw from Mindoro ba? Agriculture something, sagot ni Messi, nag-scroll sa phone. Mindoro. Parang hirap pang bigkasin ni Rowena, as if unfamiliar ang salitang hindi galing sa city life. Sinipat niya ulit si Ariela, lalo na yung simpleng damit, yung walang accessories maliban sa hair tie, at yung paraan niyang tumawa ng hindi conscious kung may nakatingin. Hindi niya makita ang kahit anong ibahid ng kayamanan. At iyon ang dahilan kung bakit lalo siyang nainis. Habang obserbasyon lang kay Messi, iba ang pumasok sa isip ni Rowena. Why is Luis talking to someone like her? Kinabukasan, nang magkita sila sa hallway, naglakad si Rowena papunta kay Luis na parang runway ang koridor. Luis! Tawag niya, bright at prepared. Ngumiti si Luis, polite pero hindi excited. Oh, hey! Good morning! Sinubukan ni Rowena idikit ang sarili niya sa tabi nito, pero napahinto siya nang makita si Ariela sa may gilid, ay hawak na folder at mukhang nag-aalangan kung lalapit ba o hindi. Ano yan? Tanong ni Rowena, nakatingin kay Ariela na para bang nagtataka kung bakit nandoon ito. Group project, sagot ni Luis, kaswal. Kailangan namin pag-usapan. Group project.
Sa isang iglap, naging mas bigat ang salita para kay Rowena kaysa dapat. She forced a smile. Oh, group project pala. Cute. Pero sa loob-loob niya, what is she doing with Luis? Hindi niya ipinakita ang inis. Socialites like her don't show cracks. Pero habang nag-uusap sina Luis at Ariela tungkol sa schedule ng research nila, ramdam ni Rowena ang unti-unting pag-init ng dibdib niya. Hindi dahil threatened siya. Hindi niya papayagang mangyari iyon. Pero dahil hindi niya matanggap ang ideya na may babaeng seemingly walang background, walang pedigree, walang status, walang class, na pwedeng maging malapit kay Luis Montemayor. At mula sa araw na iyon, nagbago ang tingin ni Rowena kay Ariela. Hindi lang basta stranger. Hindi lang basta underdressed na transfer student. Kung hindi isang banta. At kahit hindi pa niya alam kung bakit big deal si Ariela kay Luis, nakahanda na si Rowena. Hindi siya papayag na masapawan ng isang babaeng tingin niya ay hindi karapat-dapat. Dahil para kay Rowena Villaflor, may ilang bagay sa mundo na dapat ay hindi inaagawan. At isa na roon ang isang Montemayor. Simula nang mapansin ni Rowena kung gaano kadalas mag-usap sina Luis at Ariela, parang naging personal mission niya ang paghanap ng butas sa dalaga. Hindi niya magets kung bakit hindi makita ni Luis na obvious ang lahat. She's just a provincial girl na naghahanap ng mayamang kakapitan. At dahil hindi niya makuha ang sagot na gusto niya, gumawa siya ng sarili niyang version. Isang linggo matapos ang unang pagtama ng inis niya kay Ariela, kumalat bigla ang chismis sa campus. May ginagawa raw kakaiba si Ariela. Parang weird rituals daw sa garden area. Nagsimula lang iyon sa isang bulong-bulungan tapos naging full-blown rumor. Ang kwento. May nakakita raw kay Ariela na nagdarasal mag-isa, na nakahawak sa lupa, na parang may sinusubukang kontrolin o basahin ang paligid. May nagsabing nakakaramdam sila ng creepy vibes kapag dumadaan ito. Ang totoo, si Ariela, kapag stressed o nalulungkot, may habit siyang huminto sa mga halaman o lupa, isang tradisyon sa pamilya Miranda. Sabi ng lola niya, kilalanin mo ang lupa para kilalanin mo ang sarili mo. Simple lang. Walang kababalaghan. Pero syempre, iba ang dating kapag pinalobo ng chismosa. At sino ang unang nagpakalat? Sino pa ba? Si Rowena. Luis, I'm just concerned, sabi ni Rowena minsang magkasama sila sa isang meeting. Someone like her. Parang may tinatago. Hindi mo ba napapansin? She's too quiet. Too calculating. Hindi kumagat si Luis. Hindi lahat ng tahimik masama, sagot niya, malamig. Hindi iyon nagustuhan ni Rowena. Mas lalo siyang nagpakalat ng kwento. Na si Ariela raw ay oportunista. Na nagpapakitang mabait para lingunin ni Luis. Na gumagawa ng kung ano-anong ritual dahil gusto niyang makasipsip sa Montemayor family. At kahit hindi paniwala ang lahat, sapat iyon para maging uncomfortable ang ilang estudyante kapag nakakasalubong si Ariela. May ilang umiwas. May ilang nagbulungan pag dumarating siya. At si Ariela, tahimik lang. Ayaw niyang palakihin. Ayaw niyang gumanti. Pero ramdam ni Luis ang bigat. Ramdam niyang may nangyayari na hindi tama. At doon nagsimulang mabasag ang respectful distance niya kay Ariela. Pumapasok na ang instinct niya na protective. Awakening dito ay hindi kapangyarihan, kundi heritage, calling, at pag-intindi sa tunay niyang papel bilang tagapag-ingat ng lupa. Habang lumalala ang chismis, mas lalong nagiging balisa si Ariela. Hindi dahil takot siya, pero dahil pakiramdam niya ay napuputol siya sa ugat niya, malayo sa Mindoro, malayo sa sakahan, malayo sa lupa kung saan siya lumaki. Ang Miranda bloodline, sabi ng lola niya, ay mga tagapag-ingat ng lupa. Ibig sabihin, lumaki sila na may natural intuition sa taniman, panahon at sigla ng lupa. Hindi ito magic, walang ritual, walang kapangyarihan. Kundi generational instinct, farming heritage na malalim ang kapit sa puso. Pero ngayong nasa lungsod siya, ang intuition na iyon ay nagiging unstable. Hindi niya alam kung paano i-ground ang sarili niya sa lugar na puro semento, polusyon at ingay. Napapansin ito ni Luis. Are you okay? Tanong niya isang gabi pagkatapos nila mag-review. Tahimik si Ariela, parang malungkot pero hindi umiiyak. Hindi ko alam.
hindi ko ata bagay ang lungsod. Naglakad sila sa campus garden, ang pinaka-green na lugar sa buong unibersidad. Tahimik lang. Kahit si Luis, hindi alam ang sasabihin. Pero napansin niya ang isang bagay. Kapag hinahawakan ni Ariela ang halaman, parang mas nagiging steady ang breathing niya. Parang mas nagiging kalmado. Hindi niya itinatanong, pero alam niyang may pinagdadaanan ang dalaga. Sa school-wide forum tungkol sa sustainable industries, inimbita si Luis bilang student representative ng Montemayor Group. Natural, present si Rowena. Present din si Ariela dahil required ng class nila. Habang nagsasalita si Luis, napansin ni Ariela ang stage platform. Tumagilid. Isang bolt ang nalaglag. At bago pa mapansin ng tech team, dumulas ang side ng flooring kung saan nakatayo si Luis. Walang nag-isip. Walang nagpapigil. Si Ariela ang unang tumakbo. Hinila niya si Luis palayo bago bumagsak ang kalahati ng platform. Hindi sobrang delikado pero sapat para makasakit ng tao. Nagkagulo. May sumigaw. May kumuhang staff. At sa gitna ng lahat, nagkatinginan sina Luis at Ariela. Hingal pareho pero ligtas. At doon, nang makita niya kung paano ito kumilos ng walang pagdadalawang isip. Naramdaman ni Luis ang isang bagay na hindi niya in-expect. This girl wasn't just special. She was genuine. Solid. Matapang. And real in a world full of pretenders. At para kay Rowena, sa gilid ng hall, hawak ang bag na nanginginig ang grip niya. This wasn't just jealousy anymore. This was war. Naka-announce sa buong campus ang isang malaking academic event, Heritage and Sustainability Week, kung saan required ang mga estudyanteng may project tungkol sa agriculture at land preservation na mag-present. Dahil mataas ang score ng group nila Luis at Ariela, sila ang napili para maging isa sa mga main presenters. Para kay Ariela, kinakabahan siya hindi dahil sa talk, kundi dahil alam niyang hindi na niya kayang itago ang totoo. Sa dami ng chismis at paninira, sa dami ng maling kwento tungkol sa ritual, creepy habits, at provincial weirdness, nararamdaman niyang panahon ng linawin ang lahat. Hindi dahil kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Pero dahil may tungkulin siyang dala mula pagkabata. Nang araw ng event, puno ang auditorium. Andun ang mga prof, students, at ilang industry partners. Andun si Luis, nakatayo sa tabi niya, calm at supportive. At syempre, andun si Rowena sa front row, naka-cross legs at nakainip ang itsura, pero obvious na nakikinig. Nang turn nila, hinayaan muna ni Luis na magsalita si Ariela. Your story matters more than mine, sabi niya bago sila umakyat sa stage. Huminga ng malalim si Ariela, inayos ang mic at nagsimula. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Ariela Miranda. At bago ko ipaliwanag ang project namin, gusto ko munang ibahagi kung bakit mahalaga sa akin ang lupa. Tahimik ang buong hall. Mismong tahimik na hindi pilit, interested sila, curious, waiting. Lumaki po ako sa Mindoro. Ang pamilya ko ay higit isang siglo nang nag-aalaga ng sakahan, maisan, at isang lumang asukarera na minana pa sa mga ninuno namin. At sa amin pong angkan, tinatawag namin ang sarili namin na tagapag-ingat ng tamis ng lupa. Nagbulungan ang ilang estudyante. Si Rowena, napataas ang kilay, parang naghahanap ng mali. Ngunit kalmado si Ariela, hindi nagpaapekto. Hindi po ito tungkol sa magic o rituals o kung anong sinabi sa mga tsismis. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Responsibilidad na pangalagaan ang lupa, ang katamisan nito, ang sigla, ang pag-ikot ng tanim, ang seguridad ng komunidad na umaasa dito. Pinakita ni Ariela ang lumang larawan ng asukarera, mga workers, mga magsasaka, ang lola niya, at ang mga fields na puno ng tubo. Ang tamis ng lupa ay hindi kapangyarihan. Ito ay alaala, pamanang kaalaman, intuition na hinubog ng mga henerasyon, kung kailan magtanim, paano pangalagaan ang lupa, paano intindihin ang panahon. At iyon po ang daladala ko kahit nasa lungsod ako. Tahimik ang hall. Hindi mystical pero malalim, totoo, grounded. Tumingin siya kay Luis saglit, parang humihingi ng lakas. Umiti ito, small, supportive smile lang, pero sapat. Nagpatuloy si Ariela. Hindi po ako mayaman tulad ng iniisip ng iba.
Malawak ang lupa namin pero hindi ako lumaki sa marangya. Lumaki ako sa putik, sa araw, sa simpleng buhay, sa pamilya, at sa mga magsasakang tinuring na ninuno ko. At doon niya tinapos. Kaya po mahalaga sa akin ang project na ito. Hindi dahil grade lang ito, kundi dahil buhay ito ng maraming kagaya namin. Ito ang pamanang kailangan naming protektahan. The audience applauded, not wildly, but sincerely. At sa unang pagkakataon, kahit si Rowena ay hindi makahanap ng immediate comeback. Dahil walang kaartehan ang sinabi ni Ariela. Walang yabang. Walang drama. Kundi totoo lang. Bago pa man mangyari ang speech, may sariling revelation si Luis. Dahil sa mga bulong-bulungan tungkol sa Miranda family, napaisip siyang mag-check sa lumang Montemayor Archives, isang long-forgotten room sa lumang building ng office nila. Isa iyong storage ng mga lumang titulo, kasunduan at partnership records. Habang binubuklat niya ang lumang folders, may isang dokumentong nakaipit sa pagitan ng yellowed papers. Kasunduan ng alyansa, Montemayor at Miranda, 1924. Hindi ito business contract. Hindi ito land title. Hindi ito purely legal document. Ito ay parang covenant. Isang kasunduan ng dalawang pamilya. Na ang Montemayor ang magiging tagapangalaga ng tao at kaunlaran. Habang ang Miranda ay tagapag-ingat ng lupa at ani. Magkaibang papel pero konektado. Magkaibang mundo pero magkalakip. Parang puzzle piece na ngayon lang niya nakita ang kalahati. Napaupo si Luis, tahimik pero gulat. Hindi niya alam na may ganitong history ang pamilya nila. At mas lalo niyang hindi alam na ang dalagang nakilala niya sa campus ay bahagi pala ng isang partnership na mas matagal pa kaysa sa modern era. Kaya nang magsalita si Ariela sa stage, nakuha niya. Naunawaan niya. This wasn't just a girl from Mindoro. She was part of a legacy. A heritage intertwined with his own family's past. At nang mag-cross ang mga mata nila pagkatapos ng presentation. Para bang may unspoken truth na parehong dumikit sa kanila. They were never meant to be strangers. Their families were always meant to meet again. Si Rowena Villaflor ay hindi basta sumusuko. Kahit malinaw na sa lahat na may heritage at integridad si Ariela, sa isip ni Rowena, may puwang pa rin siyang maglaro. Hindi lang sa campus. Hindi lang sa atensyon ni Luis. Ngayon, mas malaki ang stake. Habang naglalakad siya sa isang upscale cafe sa Makati, kausap niya ang isang business partner ng pamilya, isang lalaki na kilala sa agresibong pamamaraan sa real estate. May plano siyang ihain ang lupa ng Miranda bilang investment opportunity. Ganito ang sitwasyon, panimula ni Rowena, confident na confident. Ang babae na iyon. Nakikialam sa lungsod at sa pamilya. Ngunit hindi niya alam kung paano ang negosyo at hindi niya kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa lupa niya sa Mindoro. Ang partner na may hawak na folder ay nakangiti. Interesting. Pero paano mo siya mapapalayo o mapapaloko para mabenta ang lupa? Ngumiti si Rowena, maliit at malamig ang ngiti. Hindi ko kailangan siyang lokohin. Kailangan lang niyang mawalan ng suporta at iyon ang parting gagawin ko sa lungsod. Chismis, maling impresyon at konting pressure sa pamunuan ng unibersidad. At kung mas lalong magkakagulo sa loob ng pamilya niya, mas madali para sa amin na makuha ang lupa. Habang nag-uusap, malinaw na si Rowena ay hindi nag-iisip tungkol sa moralidad. Para sa kanya, lahat ay laban. Lahat ng uri ng manlalaro ay valid. At si Ariela, sa mata niya, ay hadlang. Sa kabilang banda, si Ariela ay tahimik pero alert. Napapansin niya ang mga galaw ni Rowena sa campus, ang mabilis na tingin, ang mga bulong-bulungan sa hallway, ang maingat na paglapit sa mga staff at partners. Hindi siya nagre-react sa chismis o sa mga bulong-bulungan. Mas pinili niyang pag-aralan at protektahan ang legacy ng pamilya. Ngunit ang totoo, halos hindi niya alam na may mas malaking plano na umiikot sa kanya. Balik sa Makati, nagtatapos ang meeting ni Rowena sa business partner. May napirmahan silang preliminary memorandum, pag-explore ng posibilidad na bilhin ang Miranda Land, kasama ang strategy kung paano pahinain ang presensya ni Ariela sa lungsod at sa project nila sa university. Everything is set, sabi ni Rowena habang tinitingnan ang skyline sa labas ng cafe.
Ngunit sa ilalim ng lamig at confidence, may spark ng frustration. Hindi niya makuha si Luis at iyon ang pinakamalaking obstacle. Pagbalik niya sa campus, nakakita siya ng pagkakataon. Nagplano siya ng subtle manipulations. Gumamit ng influence sa faculty para i-question ang kapasidad ni Ariela. Gumamit ng social connections para palakihin ang chismis tungkol sa provincial girl na walang karapat-dapat sa Montemayor Circle. Subtle pressure sa mga estudyante para huwag makipag-collaborate kay Ariela sa mga projects. Hindi siya halata. Hindi rin obvious. Pero sapat para ma-create ang distrust, hindi lang kay Ariela kundi sa paligid niya. Sa gabi, habang naglalakad sa campus garden, si Ariela ay nag-iisip. Pakiramdam niya, may bagong balak ang kaaway. Pakiramdam niya, mas malaki ang panganib kaysa dati. Ngunit sa puso niya, malinaw ang isang bagay. Hindi siya basta-basta malalampasan ng chismis o pressure. At hindi niya hahayaang mapahamak ang lupaing minahal ng pamilya niya, ang legacy ng Miranda, ang tamis ng lupa na matagal nang pinoprotektahan. At kahit hindi pa niya nakikita ang kabuuan ng plano ni Rowena, alam niya, kailangan niyang maging mas maingat, mas alert, at mas matatag kaysa dati. Sa huling eksena nakatingin si Rowena mula sa tuktok ng campus building habang lumilipad ang hangin sa paligid niya. Soon, bulong niya, lahat ng iyo ay magiging akin. Ngunit sa kabilang banda ng lungsod, si Ariela, tahimik sa garden, hawak ang lumang notebook ng pamilya, pinipilit intindihin ang kabuuan ng responsibilidad niya bilang tagapag-ingat ng lupa. At sa pagitan ng dalawang babae, isang battle ng integridad laban sa ambisyon, heritage laban sa opportunism, malinaw na lalong magiging matindi ang susunod na kabanata. Ang init ng hapon ay nangingibabaw sa campus, pero hindi iyon ang nagpaparamdam ng presyon kay Ariela. Mas mabigat ang pakiramdam ng responsibilidad. Sa loob ng maliit na meeting room, magkatabi sina Ariela at Luis. May laptop, notes, at lumang dokumento mula sa Montemayor Archives na hawak ni Luis, at ang lumang notebook ng pamilya Miranda na hawak ni Ariela. Malaki ang stake dito, panimula ni Luis, nakatitig sa documents. Hindi lang project sa school, kundi ang future ng lupa ng pamilya mo. At Rowena, well, hindi siya basta-basta matitinad. Tumango si Ariela. Alam ko, pero hindi lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa legacy ng pamilya namin. At sa koneksyon ng pamilya natin. Si Luis huminga ng malalim. I finally get it, ang Montemayor at Miranda pala. Dati magkaalyado. Ginawa namin ang partnership para protektahan ang lupa at ang ani. Hindi lang negosyo kundi responsibilidad. Parang nagbukas ang mga piraso ng puzzle sa ulo nila. Ang alliance ng kanilang pamilya, matagal nang nawala, ay muling nagkakabit. At ngayon, mas malinaw kaysa dati, kung pagsamahin nila ang resources at understanding nila, mas malaki ang sansa nilang maprotektahan ang Miranda Land laban sa opportunism ni Rowena at ng kanyang partner. Una, kailangan nating i-expose ang plano ni Rowena, sabi ni Ariela. Luis tumango. I used to have access sa board meetings at contacts ng family. Pero kailangan mo rin ipakita sa publiko kung gaano kahalaga ang lupa nyo at ang tunay na heritage ng Miranda family. Gagawa tayo ng presentation, dagdag ni Ariela. Hindi lang tungkol sa project namin. Gusto kong makita ng lahat ang historical alliance, ang trabaho ng mga magsasaka, at kung paano ito nakakaapekto sa komunidad. Hindi ito tungkol sa amin lang, ito ay pamanang dapat ipagpatuloy. Luis ngumiti ng bahagya. Tama ka. At sa harap ng publiko at stakeholders, walang pwedeng magsinungaling o magsablay. Isang linggo ang lumipas, at dumating ang araw ng public forum sa University Hall, isang mix ng students, faculty, at ilang business partners ng Montemayor Group. Present din si Rowena, nakadress sharp, nakasmile, confident sa sarili. Lumapit si Ariela sa podium, kasama si Luis sa tabi niya. Tahimik lang siya, pero ramdam ang determination sa bawat hakbang. Good afternoon, panimula ni Ariela. Ang presentasyon namin ngayon ay hindi lang tungkol sa agrikultura o sustainable farming. Ito ay tungkol sa pamanang iniwan ng aming pamilya at kung paano ito dapat pangalagaan. Nagsimula siyang magpakita ng lumang photos, contracts, at archival documents.
Ipinakita niya ang original covenant sa pagitan ng Montemayor at Miranda family, isang pakikipag-alyansa para protektahan ang lupa, ani, at komunidad. Habang nakatingin ang audience sa mga dokumento, hindi makapaniwala si Rowena. Ang confidence niya ay unti-unting natutunaw. Luis, sa kabilang banda, tinutulungan ang crowd na maintindihan ang historical connection. Ang pamilya Miranda ay hindi basta provincial o opportunist. Sila ang tagapag-ingat ng lupa, gaya ng covenant na ito. At sa pamamagitan ng partnership ng pamilya natin noon, dapat nating ipagpatuloy ang proteksyon sa lupa at ani nila. Humarap si Rowena sa harap ng crowd. Subukan man niyang kontrahin, mahina ang posisyon niya. Hindi na sapat ang chismis at social influence. Ang historical documents, testimonies ng faculty at ilang students, at kalinawan ng presentation ni Ariela at Luis, lahat iyon ay nagpakita ng katotohanan. Sa huling bahagi ng forum, tahimik si Rowena, nakatingin sa audience, alam na walang pwedeng magtanggol sa kanya. Kahit na may business angle pa siya, wala siyang leverage laban sa solid na argument at historical alliance. Matapos ang forum, naglakad sina Ariela at Luis palabas ng hall. Tahimik ang paligid, may halo ng relief at pagrespeto mula sa mga kasama. Si Luis tumingin kay Ariela. Alam mo, nakaka-proud ka. Hindi lang sa pagiging smart, kundi sa integrity mo. Sa pamilya mo, sa lupa nyo. Lahat ng yan. Ngumiti si Ariela, konti lang. Hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa. Kailangan natin ng team at kailangan din nating maintindihan ang koneksyon ng pamilya natin. Napatingin si Luis sa kanya, ang dating curiosity ay naging malinaw na understanding. Hindi sila basta magkakilala. Hindi lang sila magkagrupo sa project. Ang kanilang mga pamilya pala, sa isang paraan, nakatadhana na magtulungan. At sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman. May balance sa pagitan ng lungsod at lupa. Sa pagitan ng modern life at heritage. At sa pagitan ng kanilang pamilya na dapat pag-isahin para sa mas malaking kabutihan. Sa labas ng campus hall, habang dumarating ang huling sinag ng araw, ramdam ni Ariela ang isang bagay na matagal niyang naramdaman sa Mindoro, ang pagiging grounded sa lupa, sa legacy, at sa responsibilidad ng pagiging tagapag-ingat ng tamis ng lupa. Si Luis, hawak ang lumang dokumento ng pamilya, tumingin sa kanya. Handa ka na ba? Handa, sagot ni Ariela. At magkasama silang naglakad palayo, alam na kahit anong hamon, magkakasama nilang haharapin, heritage, legacy, at ang balanseng dapat pangalagaan. Ang init ng huling araw ng semestre ay malambot lang sa campus. Tahimik ang paligid, may halo ng excitement at relief sa mga estudyante. Para kay Ariela, may mas malalim na pakiramdam, ang pagtatapos hindi lang ng taon, kundi ng isang yugto sa buhay niya sa lungsod. Si Rowena ay hindi na nakatayo sa harap ng crowd. Hindi dahil natalo lang siya sa chismis, kundi dahil napagtanto niya na maihangganan ang ambisyon na walang integridad. Sa huli, pinili niyang humupa sa personal na vendetta, at kahit hindi siya naging kaibigan, natutunan niyang hindi lahat ng laban ay dapat labanan. Sa simpleng salita, defeated, but not destroyed. Ang pride niya ay medyo nasaktan, pero ang moral lesson, na hindi sapat ang wealth o influence kung walang respeto at katotohanan, ay natutunan niya. Pagkatapos ng graduation, naglakad si Ariela sa campus garden, pareho nilang favorite spot ni Luis. Malinis ang hangin, tahimik, at parang nararamdaman niya ang Mindoro sa bawat paghinga. I think it's time, sabi niya sa sarili. Time to go home. Time to be back where belong. Luis, nakatayo sa tabi niya, hawak ang folder ng kanilang project at ang lumang archival document. Napatingin siya kay Ariela, alam na alam ang desisyon nito. I'll come with you, sabi niya, spontaneous. Ngunit si Ariela, umiti lang, konti at mahinahon. Luis, hindi ko alam kung handa ka sa buhay sa Mindoro. Mas simple, mas matatag ang ritmo. Pero kung gusto mong manatili dito sa city, may trabaho ka at legacy ng pamilya mo na kailangang pamahalaan. Ikaw ang pipili kung saan mo gustong maging bahagi. Tumahimik si Luis, nag-isip. At sa tahimik na pagninilay, alam niyang hindi niya kailangang pumili ng dali-daling desisyon. Ang mahalaga, pareho silang may direksyon at respeto sa tungkulin ng isa't isa. Pagbalik ni Ariela sa Mindoro, sinalubong siya ng tanim na masigla, sariwa at maayos.
Hindi magic ang bumalik, heritage, dedication, at pangangalaga ng pamilya ang bumalik sa tamang lugar. Ang mga workers, ang ina, at ang komunidad ay masaya sa kanyang pagbabalik. Naalala nila ang legacy ng Miranda family, ang pag-aalaga sa lupa at sa ani, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa responsibilidad at pagmamahal. Si Ariela pinuntahan ang mga fields, humawak sa lupa, huminga ng malalim. Ang tamis ng lupa ay naroon, hindi supernatural, kundi matibay na pangangalaga, tradisyon at buhay ng komunidad. Minsang hapon, habang naglalakad sa tabi ng taniman, nagulat si Ariela nang may humawak sa kamay niya. Si Luis, nakangiti ngunit may kaseryosohan. Handa na ako. Para sa iyo, para sa lupa. Para sa atin, sabi niya. Umiti si Ariela, hawak ang kamay niya ng mas mahigpit. Hindi ko kailangan ang magic para maprotektahan ang lupa at ang legacy. At hindi rin natin kailangan ng magic para malaman kung ano ang totoo sa pagitan natin. Tumayo sila sa gitna ng field, tinitingnan ang sunset sa kabundukan. Hindi mystical ang sandaling iyon, tunay grounded at puno ng respeto at pagmamahal. Real, sabi ni Luis. Rooted, sagot ni Ariela. And bound by history, family, and everything we've fought for. At sa wakas, alam nilang parehong handa sa hinaharap, sa lungsod man o sa Mindoro. Parehong handa sa love na tunay, matatag, at grounded sa kanilang pamilya at heritage.